So, good morning guys. I-flex ko lang yung dumating natin na order from Temu. Ayan, umorder tayo. Titignan natin kung ano-ano yung mga dumating nating order. Kasi guys, nung last time, medyo nag-worry ako. Naka-order ako ng worth 2 lapad. And then yung dumating sa akin na presyo ng in-order ko ay worth 1,000, isang lapad at 4,000 lang. So, parang kulang. Pero hindi ko na na-check kasi guys, hindi lumalabas dun sa aking basket na kung ano yung mga fast order ko. Ang nakalagay na lang doon kung ano yung mga dumating. Hindi lahat mini-message sa akin kung ano yung mga dumating kong order. At walang record guys kung ano yung mga na-order ko. Ngayon, ang order kong pangalawa guys, ginawa ko ni screen record ko siya para makita ko kung tama ba yung mga order na dumating sa atin. At eto nga, nabuksan na natin siya. At eto, natanggal ko na rin sa plastic. So, eto, unahin natin to. Umorder ako guys ng ganyan. Ito yung sa itlog natin kasi hindi siya pwedeng i-blender dahil yung blender ko ay nasira. At hindi ko siya ginagamit naman dun sa isa kong blender na pang blender sa pagkain. So ito yung gagamitin natin pang ganyan. Diba? At kailangan ko rin to minsan guys kasi gusto ko minsan magdikdik ng asin, ng sili at ng bawang. Ayan. Plastic lang siya. Magkano lang ba itong nabili ko na to? So nasa 200 pesos lang to guys. At okay na din siya. Mas maganda sana kung may mas malalaki na ito mapapagpilian kahit mahal ano. Ayan, okay na din siya. And then, umorder ako nito guys. Ito naman yung gamit dun sa hindi siya pang camera. Ito naman, ang gamit naman nito guys, yung pang art kasi gusto kong mag-art si Akari o matuto siya kung saan ay dalawa kaming gagawa yung art na yun. Ang tawag dun sa art na yun guys ay ink art. Ito yung ginagamit niya, parang pang-push no, ink. Bumili rin tayo ng ink set. Ayan. So, alcohol ink siya. Ayan, meron siyang 24 pieces na yung laman niya at iba-ibang kulay na siya. Ayan, guys. Magagamit natin to. Ayan, may green. At kung ano-ano pang kulay. Parang green. O, light green to dark green. Tama ba? Parang parang kulay nito. O, parang light to dark green sila. Ganun. Parang may puti na. Parang dinodoble-doble lang nila yung kulay, guys. Kasi ayan, oh, may dalawang puti. White. Parehong white. At ganun. Tapos ito, green. Ito green. White. Ang dami naman ng white. Tapos ito yung blue. Brown, peach. So, chinecheck ko guys kung ano yung mga kulay niya kasi minsan, alam niyo yung mga ganito, minsan nakakaloko. Purple, doble-doble, orange, and then sapphire yung kulay niya, and then yellow, yung puti ang madami, black, and then, ano to? Lemon, orange, red. Orange. Pink pala yung isa. And then green, coffee. Puti yung madami pala. And then light blue. Purplish, purplish. Purple red naman tong isa. Then orange, dalawa. 4 yung puti guys. Ayan. So merong 4 na puti na nakahabol. Ganon. Tapos the rest. And then bumili rin tayo guys ng ganito. Kung saan dito natin siya isi-set up para mas madali siyang gamitin. 2 set to, di bali yung binili ko. Ayan. Kasi meron siyang pino na needle. Ayan. Para ganyan ka na lang ng ganyan. Parang may mga kulang. Parang ang dami-dami kong inubit. Tapos parang ang kulang yung dumadating. Ito naman guys, yung pigment white natin para dun sa ating resin. Kung saan, naubos na yung puti ko kasi guys, ngayon mas mura to kumpara doon sa binibili ko na tagu-worth 4,000. So ito, mas mura siya. Nabili ko lang siya ng 300 pesos. Ito yung lacing pang ginagamit ko paggawa ng alon sa dagat. Fake siya guys. Hindi ito yun. Amoy pintura lang siya. Ayan, oh.
Guys, tingnan nyo, wala siyang halos laman, nakadikit lang siya sa gilid at dun sa pinakailalim niya. So, hindi ako sure guys. Para lang siyang amoy pintura sa bahay na pambato. Ganun yung kanyang amoy. Hindi siya yung pintura talaga na para sa lessing. Ayan o, dumidikit. Kasi yung texture niyan guys, malagkit dapat. Yun yung maganda pagka pan-resin. Ruby red, ayan. Ito yung parang meron siyang glitters. At hindi ako believe dun sa kanilang medyo matabang yung pagkakatimpla ng gold. Nakikita nyo guys, parang malabnaw. Ito, umorder tayo. Hindi ko alam kung ano to. Bumili ko guys ng sweet tester. Para malaman natin. Ito guys, yung binili kong pang-test ng mga sweets na kinakain natin. Para malaman nyo kung gaano katamis yung kinakain natin. At ito yun, sweet tester. So, maglalagay lang tayo ng sample dito. And then, malalaman na natin kung gaano katamis talaga yung kinakain natin. Para hindi nyo naman masabi na nagsisinungaling si Sweet Life. Pag sinasabi kong matamis yung kinain natin. Ayan. So, dito ilalagay yung tamis niya. And then, dito natin masisilip sa loob. Meron siyang sukatan sa loob kapag ka tiningnan nyo siya. Meron siyang sinisilip sa loob kung saan ay hindi ko alam kung makikita niyo. Kita nyo? Parang meron siyang sukatan. Kita nyo yan. Nakita nyo yan sa loob ng camera. Diyan masusukat kung gaano katamis yung ating kinakain next time kapag tayo ay nag-harvest na ng fruits. Ang next na binili natin guys ay umorder ako nag-try lang tayo umorder ng S, ng R. Maganda na rin siya guys. Ayan oh. Kasi alam nyo napakahirap din gumawa nito lalo na napaka-busy ko. So plano ko bumili na lang and then bibenta na lang ako. Hindi pa ako pagod guys, 'di ba? Naglalagay na lang ako ng presyo. Ang problema ko lang dito guys kasi ang sikat dito sa lugar namin is dagat. So yung design ko ay wala, hindi mabibili. Hindi ka makakabili ng design na ginagawa ko na may wave siya na dagat. Tapos, mayroong mga buhangin. So, ito wala. Ayan. Simpleng blue din siya. Kaya pinili ko ito na lang din siya kasi para magmukha siyang dagat. Diba? Kulay blue na stone siya. Tapos, umorder din ako nito dyan. Dahil nga magtatanim tayo ng melon at papaya. So, hindi ko lang alam guys kung aabot yung papaya natin sa taglamig. Huwag nyo lang pansinin yan ha. Kasi tinatamad ako walang makitang gunting. Kabibili ko lang kasi yan kahapon. Diyan, ang ganda ng nila, besh. Na pangkayod nila ng buko, tsaka ng melon, tsaka ng ang ganda niya. Ayan, bumili ko. Ito, mura lang niya, ha. Nasa, namaya ilalagay ko sa baba. So, ayan, ilalagay ko na lang sa ilalim. Mababasa nyo na lang dito kung magkano yung pagkakabili ko sa kanila. Ang ganda niya, besh. Ang social niya. Ayan, hindi siya mumurahin. Dapat pala dinalawa ko siya. Aanin ko naman siya pag dalawa, no? So, magagamit natin to guys, sa melon natin. Kapag ka nakakapag-harvest na tayo ng melon at papaya. Yun yung kung maaabutan natin mahihinog yung ating mga papaya. Bumili tayo guys netong foam. Parang foam siya na cotton at ginagamit to sa paggawa ng mga aquaponic. At dalawang set yung binili natin. Eto, nakabili na rin tayo guys ng pinaka-cup niya. Ito yung pinaka-base ng ating mga pagtataniman ng mga buto. And then, saka natin siya ilalagay dun sa ating aquaponic. Actually, gagamitin ko to dun sa mga strawberry at yung ating mga lettuce. Ayan, nakita nyo may mga dot-dot. Diyan yung ilalagay yung buto. Pero dahil strawberry na yung pagtataniman natin, so, ilalagay na lang natin siya dito. Yung ating mga magiging runner. Dito natin siya iaabang. Ayan. So, ayun lang yung binili ko guys. At titingnan natin isa-isa yan. Next time, i-flex ko sa inyo yung mga binili ko. Sa reels na lang siguro. Kung okay ba siya. Lalo na tong ating pigment paste na binili. Fake na fake talaga. Kaya pala siya napakamura. So, sayang yung ating 800 yen.